Pagkatapos nun ay dumiretso na kami sa kwarto. At pagkasara ko pa lang ng pintuan, hinigit na ako ni Sander para marahang halikan. Mabilis naman siyang humiwalay sa akin para pigilan ang sarili. Naging mabigat ang paghinga niya dahil sa tensyon at init na nararamdaman. Pagkatapos nun ay mahinang napamura si Sander at inihilamos ang palad sa muka. I'm sorry kung hindi ka pa komportable sa ganitong bagay. Nahihirapan niyang wika. Sa guest room na lang ako matutulog. Kapag nagsama pa tayo sa iisang kama baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Wika niya nang hindi tumitingin sa akin. Bumaba ang tingin ko sa pantalon niya at nanlaki ang aking mga mata nang may makita akong bagay doon. Ginalit ko yata ang alaga niya. Okay lang naman sa akin. Kasal tayo at malaya tayong gawin ang mga gusto natin. Bakit? Ayaw mo ba? Dahil sa sinabi ko ay napatingin sa akin ng malagkit si Sander. At sa isang iglap lang ay ginagawa na namin ang bagay na yon. Oo, masakit dahil first time ko. Pero okay lang dahil sa taong mahal ko naman ibinigay ang aking sarili. 3 beses naming inulit yun hanggang sa parehas kaming makatulog dahil sa pagod. Kinaumagahan ay anong oras na akong nagising dahil sa puyat at pagod. Parang binugbog ang katawan ko at tamad na tamad pa akong bumangon. Good morning, sleepyhead. Lumubog ang kama sa gilid ko, tanda na naupo si Sander doon. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa mukha ko nang bumangon ako. Alam mo ba kung anong oras na? Nangingiting tanong niya habang inaayos ang pagkain na nasa tray. Anong oras na ba? Tanong ko kay Sander. It's 1 p.m. Nakangiti pa ring sagot ni Sander. Ganun ako katagal natulog. Nanlaki ang aking mga mata. Tumangutango naman si Sander bilang sagot. Pagkatapos mong kumain, mag-date tayo. Dagdag pa ni Sander. Hindi ko mapigilang ngumiti sa sinabi niya. Kaya tumango ako at nagsimulang kumain. Nang matapos ay naligo na ako at nagbihis. After that, bumaba na ako dahil alam kong naghihintay na si Sander sa akin. Pagkababa ay mabilis siyang lumapit nang hindi maipinta ang muka. I'm sorry to disappoint you, but the company needs me now. May importante akong meeting kaya hindi kita maititreat sa date. Nakita ko rin sa mata niya ang disappointment at pag-aalangan na baka magalit ako. Nginitian ko lang si Sander. Nasayangan din ako pero wala naman akong magagawa. Okay lang naman. Sige, pumunta ka na. Huwag kang mag-alala sa akin. Pwede pa naman tayong mag-date bukas o sa ibang araw. Sabi ko para hindi na siya masyadong mangamba. Babawi ako, okay? Hinalikan niya ang noo ko bago siya umalis. Bumuntong hininga ako at nilibang na lang ang isip. Plano ko sanang maligo sa pool nang makareceive ng text sa isang unregistered number. This is Maxine. I want to talk to you right now about Sander. Sabi sa text at kasunod nun ang address ng restaurant. Ayaw ko na sana ngunit si Sander ang pag-uusapan. Na-curious ako kung ano ang sasabihin niya. Hindi ko na pinasama ang 2 bodyguard na hinire ni Sander para sa akin at nagpahatid na lamang ako kay Manong Oscar. Nang makarating ay dumiretso ako sa upuan kung saan nandun naghihintay si Maxine. Sa totoo lang, hindi ako komportable sa kanya. But I have to do this dahil si Sander ang pinag-uusapan. You look like a happy wife. May mapang-inis na ngiti sa labing aniya. Siyempre, sino ba namang hindi, di ba? Balik kong sabi sa kanya. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pambibitin ni Maxine sa sasabihin. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko dahil kinakabahan ako. Dumiretso ako ng upo para makinig ng mabuti. You don't know much about Sander as much as I do. Confident niyang sabi. Napalunok ako. Tama siya. Hindi ganun karami ang nalalaman ko kay Sander. Hindi katulad niya na ilang taon na niyang nakasama. 2 months ko palang kasama si Sander
At hindi pa ganun kalalim ang alam ko sa kanya. Pero isa lang ang alam ko. Mahal ko si Sander at mahal niya rin ako. At yun lang ang pinangahawakan ko. This is my final warning. Hiwalayan mo si Sander. Pagbabanta sa akin ni Maxine. Paano kung ayaw ko? Nangahamon kong sabi. Yvonne, huwag ka nang magmatigas dahil kapag nalaman mo rin ang katotohanan, baka ikaw pa ang makipaghiwalay sa kanya. Ikaw rin, baka hindi mo kayanin. Because your husband has a dirty little secret at ako lang ang nakakaalam. Nakangising wika ni Maxine. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan? Wala ka namang pera. Dagdag pa nito na mas lalong nagpalito sa kanya. Nasagot na ni Sander yan at naniniwala ako sa kanya. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Tanong ko kay Maxine. Hindi mo naman kailangang maniwala. Just see it for yourself. Wika niya at saka ako iniwan na puno ng katanungan at pagtataka. Hindi ako pinatulog ng sinabi ni Maxine. What secret is she talking about? I'm so curious to the point na naghahanap ako ng kasagutan sa opisina ni Sander. But then, wala naman akong nahanap. The other day, may mga nagpuntang pulis sa bahay ni Sander. Hinahanap ako. Sander is also there, kasama ko habang kausap ang mga pulis. Tungkol ho ito sa nangyari kay Mr. Madriago. Wika ng isang pulis, kaya nakuha no ng buong atensyon ko. May foul play na nangyari. Hindi lang kayo basta na aksidente nung araw na yun, ma'am. Dagdag pa ng lalaki. Ano? Nanginginig ang mga kamay ko dahil naalala ko na naman ang nangyari. Yvonne, let me talk to them. Wala sa sariling napatango ako sa sinabi ni Sander. Nag-usap silang lahat sa office niya, habang ako ay nasa salas at naglalakad-lakad habang iniisip ang mga posibleng nangyari. Ibig sabihin, napagplanuhan na talagang patayin si Daddy ng araw na yun. Isa kaya yun sa mga kaaway or napag-utangan niya? Pagkalipas ng isang oras, lumabas na rin ang 2 pulis sa opisina kasama si Sander. Babalitaan na lang po ulit namin kayo, sir. Nang makaalis na ang mga ito ay saka naman ako nagtanong kay Sander. Anong sabi nila? Sino ang pumatay sa daddy ko? Naiiyak kong sambit habang nakatingin sa mga mata niya. Yvonne, saka ko nalang sasabihin kapag nakumpirma ko na. Kumalma ka muna, okay? I don't want to tell you this yet. Banayad na sabi niya at niyakap ako para pagaanin ang nararamdaman ko. Ngunit hindi talaga ako mapakali at gustong-gusto ko nang malaman ng katotohanan. Kailan sila babalik? Desperada kong tanong. Hindi ko pa alam. They will contact me as soon as they got the lead. Doon pa lang sa hindi pagsasabi ni Sanders sa akin ng katotohanan, kino-consider ko na agad na may kinalaman siya at baka sangkot siya. Kahit na alam kong hindi niya magagawa yun. Hindi sa ayaw ko siyang pagkatiwalaan, pero napagtutugma ko kasi ang sinabi ni Maxine at ang pangyayari ngayon. That's why I hired a private investigator. Para alamin kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari noong araw na yun. Araw-araw akong binabagabag ng konsensya ko kung bakit hindi ko man lang inalam ang totoong nangyari noong araw na aksidente kami. Madalas ko nang napapanaginipan si Daddy ngayon at doon ay nanghihingi siya ng hustisya. Ilang araw ang lumipas at umabot pa ng linggo, hindi na bumalik pa ang mga pulis sa bahay ni Sander. Ni tawag o text ay wala, kaya mas lalong tumitibay ang kutob ko na baka nga may kinalaman si Sander sa pagkamatay ng tatay ko. Kaya niya ba ako pinakasalan ay dahil nagigilty siya? Or may balak din siya sa aking masama? Napaparanoid na ako sa kakaisip kung ano ang totoo. Yvonne, you don't look fine. What's bothering you? Pwede mong sabihin sa akin. Malambing na wika ni Sander at hinawakan ang aking kamay. Napalunok ako at hindi nagsalita. Inililihis ko ang tingin ko sa kanya dahil baka bigla na lamang tumulo ang luha ko. I don't want to suspect him.
Pero lahat ng nangyari ay tumutugma sa kanya. Gusto ko talagang malaman kung ano ang nangyari kay Daddy. Gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Malamig kong sambit at binatawan ng kamay ni Sander. The other day, nag-text sa akin ng hinire kong private investigator. Sinabi nito na magkita kami upang ibigay ang mga nakalap niyang pictures at information ng taong pumatay sa daddy ko. Ibinaba niya ang brown envelope na naglalaman ng mga pictures. Dahan-dahan at nanginginig ko yung kinuha at tinignan. Nandoon si Sander Cervantes sa pinangyarihan ng aksidente. Base sa autopsy ng daddy mo, may nakitang isang bala sa ulo niya. Ibig sabihin, nang mawalan kayo ng malay ay binaril siya. Sinabotahe kayo dahil nawalan ng brake ang sinasakyan niyo. Napahawak ako sa bibig ko nang makita ang mga picture kung saan naroon nga si Sander. Walang patid na bumuhos ang luha sa mga mata ko habang sumisikip ang dibdib ko. Naalala ko ang aksidente. At bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang mukha ni Sander. So it was him all along. Kaya pamilyar ang mukha niya hindi dahil nakikita ko siya sa mga okasyon, kundi dahil nakita ko siya nang maaksidente kami. My God, ang tanga-tanga mo, Yvonne. So ang kaaway na sinasabi niya ay si Sander mismo. Walang kaaway si Dad kundi si Sander Cervantes. Paano ko siya nagawang pagkatiwalaan? Itatanong ko sa kanya ang mga to. Gusto kong marinig galing sa bibig niya ang sagot. Nang gagalaiti kong sambit, habang patuloy pa rin sa pagbuhos ang luha ko. Wala nang matinong pumapasok sa aking isip at tanging gusto ko nalang malaman ay kung bakit. Pinaniwala niya akong mahal niya ako pero kasinungalingan lang pala ang lahat. Isang palabas. Saktong pumasok si Sander mula sa parking area para puntahan ang sasakyan niya. Sasalubungin ko sana siya nang makarinig ng putukan mula sa likuran. And the last thing I saw was Sander running towards me with fear, worry and nervousness. Huwag kang aalis. Narinig ko pang sinabi niya bago ako tuluyang nawalan ng malay. Kasabay ng pagbigat ng talukap ng mata ko, ay ang sakit na bumalot sa aking likuran. That's when I realized that I was shot. Asan ng doktor? Tumawag kayo ng doktor. Sigaw ko habang inililibot ko ang aking mga mata. Kinuwelyuhan ko ang doktor nang dumating. Iligtas mo ang asawa ko. Kailangan niyong gawin ang lahat para mailigtas siya. Kung hindi kayo ang mananagot sa akin. Halos mabaliw na sambit ko sa sobrang galit na nararamdaman. Sander, kumalma ka. Wika naman ni Clarkson. Paano ako kakalma? Nasa critical na kondisyon ng asawa ko. Sigaw ko sa kanya at halos masuntok ko siya sa kanyang muka. Tawagin niyo si Percy ngayon din. Gusto kong malaman kung sinong may pakana nito. Sinisigurado kong mapaparusahan sila. Oras ang tinagal bago natapos ang operasyon. At sa oras na yun, nalaman ko rin agad kung sino ang mga taong sangkot sa insidenteng nangyari. Dati pa man ay may kutob na ako. Ngunit hindi ko akalain na may isang tao pa palang malapit sa akin ang nakipag-cooperate sa kaaway ng tatay ni Yvonne. Sige, ibigay niyo na ang mga ebidensya. Kailangan natin silang mahuli. Sinisigurado kong sisirain ko silang lahat. Ang tita Cory niya, Tito, Janice and Maxine. Lahat sila ay sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan. Ang lakas talaga ng loob nilang baliktarin ako at palabasin na ako ang pumatay kay Tito. When in fact, nandun ako sa pinangyarihan ng insidente para tumawag ng ambulansya. Napakuyum ako sa aking kamao. Ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin nagkakaroon ng malay si Yvonne. I was worried at takot ako na baka hindi na siya magising pa. Nakuha namin ang hustisya sa pagkamatay ni Tito. Napakulong ang totoong gumawa ng krimen and I made sure na hindi na sila makakalabas pa. Ginawa ko ang lahat para masira sila ng tuluyan, kahit pa nakakulong na sila. Sander, please. Ginawa ko lang naman yun kasi mahal kita. Pagmamakaawa ni Maxine at sinubukang abutin ng aking kamay. Sinabi ko na sa'yo, di ba?
Wag na wag mo siyang kakantiin. Pero anong ginawa mo? Ipinahamak mo pa siya. Akala mo ba hindi ko malalaman? Wika ko at tinignan siya ng masama. Unti-unti kong ibinulat ang mga mata ko nang maramdaman kong may humawak sa aking kamay. I saw him crying habang nakayuko. Muling sumikip ang dibdib ko at tumulo ang aking luha dahil nakita ko na naman ang taong pumatay sa tatay ko. Ewan ko pero hindi ko magawang magalit sa kanya ng sobra dahil sa katotohanang mahal na mahal ko si Sander. You killed my dad. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa akin at sambitin sa marumi mong bibig na mahal mo ko. Nangihina kong wika. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at nakita ko doon ang walang hanggang pagmamahal. Salamat at nagising ka na. Paulit-ulit na hinalikan ni Sander ang aking kamay dahil sa tuwa. Sumeryoso siya ng tingin nang hindi ko man lang siyang ngitian. Hayaan mo kong magpaliwanag. There is something in me na mas piniling pakinggan ang paliwanag niya. Pinahid niya ang mga luha sa pisngi ko kaya inilihis ko ang aking tingin. I didn't kill your father. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay totoo. Ang tita Cory mo ang may pakana ng lahat. Ginawa nila yon para mapasakamay nila ang kumpanya at ang bahay. Nagsinungaling lang sa'yo si Maxine. Nakipagsabuatan siya sa tita mo para ilayo ka sa akin. Mahabang paliwanag ni Sander. Lahat ay mahirap paniwalaan hanggang sa ipinakita sa akin ni Sander ang lahat ng ebidensya. Magsimula ulit tayo. Masaya kong wika saka ko siya niyakap ng mahigpit. Oo, magsisimula ulit tayo. Lalo na at may dadagdag na sa atin. Buntis ka, Yvonne. Malambing niyang wika at nagbadya ang luha sa mga mata. I was so happy after hearing that. It was so magical that I couldn't contain myself and became emotional. Mahal na mahal ko kayo. Wika ni Sander saka ako marubdob na hinalikan. I learned that trust is more important above all. Dahil kapag nawala na ang tiwala, siguradong mabilis lang masisira ang binuo niyong relasyon.